Magandang araw sa lahat. Ako po si Alex Nares, nagbabalita. Matatanda bilang bahagi ng pangalawang State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-Hulyo 24, 2022. Isa sa ipinangako niya ang digitalization sa ating bansa. Nais umano ng Pangulo na makahabol ang Pilipinas sa iba pang bansa patungkol sa digitalization. Ang Pangulo ay nananawagan sa Kongreso sa agarang pagpasa ng e-governance bill at sa ilalim ng panukala ay naglalayong pabilisin ang paghatid ng serbisyo ng pamahalaan. Palakasin ang mga negosyo, palaguin ang ekonomiya at puksain ang katiwalian. Upang matulungan si Pangulong Marcos Jr. na maisakatuparan ng kanyang pananaw sa pagkamit ng mas mataas na digitalization at electronically enhanced na pamamahala. Sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na siya ding paunahing miyakda ng panukalang batas na House Bill No. 7327 na inaprubuhan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa, ang panukalang batas na suportado ng palasyo na naglalayong gawing institusyonal ang paglipat ng gobyerno sa e-governance para sa mas mabilis at mas mahusay na paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ayon kay Speaker Romualdez na ang panukala ay naglalayong padaliin para sa mga mamamayan na makipagtransaksyon at mapakinabangan nila ang mga serbisyo mula sa gobyerno sa pamamagitan ng mga digital platform. Ang naturang batas ng pamahalaan ay epektibo nga ba? Alamin natin yan kay Ms. Del Rosario. Maraming salamat, Ms. Nares, at magandang araw. Nabanggit mo nga ang e-governance. Ilan sa prioridad na proyekto nila na napapakinabangan ng mamamayan ay ang ELGU, e-travel, e-GovPay, kung saan napapadali ang pagproseso ng transaksyon ng gobyerno at mamamayan sa pagbabayad ng bills gamit ang website o gamit lamang ang internet at mobile devices. Sa ngayon, ang mga mababanggit na serbisyo ay maaari nang makuha ng mga aplikante sa pamamagitan ng CBP o online na pagpaparehistro na maaaring ma-access sa Test Business gov.ph o sa bagong mobile application na eGovPH o kilala ding e-Government Philippines. Layunin na mapadali ang paglakad ng anumang dokumento tulad ng Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Social Security System at online na pagproseso ng TIN ID, National ID at mga numero ng employer para sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Dahil nga marami naghahanap ng trabaho ngayon, nandito ako sa harap ng MSWD upang alamin kung ano ang epekto ng e-governance sa mamamayang Pilipino. Ilang buwan na akong pabalik-balik sa pag-aapoy niya. Totoong marami nang nasayang na panahon at oras na sana ay nakapagtrabaho na ako. Hindi ako agad sa governance dahil totoo nakakapulong sila. Pero ganun pa rin yung nangyayari. Balik dito, balik dyan. Fill up dito, fill up dyan. Iisa lang yung tanong namin. Isa lang yung data na kinukuha namin. Bakit kailangan ang dami kong dokumento ang kailangan asikasuhin? Ako ng trabaho at ang hirap mag-asikaso ng dokumento ngayon. Diyan yung pipila ka ng mahaba. Ang sayang sa oras, tsaka sayang din sa pamasahe kasi nag-aantay ka nga. Dahil sa bagong digital ngayon, yung eGovPH application na ginamit ko, mas napadali yung pag-aasikaso ko. Tapos wala na siyang hassle kasi online na siya. Kailangan mo lang ng device tsaka internet. Tulad ngayon, kukunin ko na lang, ilalakad ko na lang yung mga hard copies na ipapasa ko.
IT, tapos SSID, Bansang Pilipinas, Bayang Digital. Bansang Pilipinas, Bayang Digital. Bansang Pilipinas, Bayang Digital. Ganoon nga kalaking tulong para sa atin ang batas na ipinanukala ng pamahalaan o ang makabagong digitalization. Ako si Miss Del Rosario, nagbabalita. Balik sa iyo, Miss Nares. Maraming salamat, Miss Del Rosario, at ayan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ang DICT ay mayroong adikain na isang pinadali at digitalisadong burokrasya ng Pilipinas para sa epektibo, mahusay at inklusibong paghahatid ng serbisyo. At misyon nila na bibigyang buhay ang paraan ng paghahatid ng serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng isang holistic na diskarte ng buong bansa, inobasyon at magandang regulasyon tungo sa pagiging epektibo ng burokrasya. Panukalang batas ay nag-uutos sa bawat ahensya na magtalaga ng punong opisyal ng impormasyon na nagtitiyak na ang sistema ng ICT ay binuo, ipinatutupad at sumunod sa mga pamantayan ng DICT at mga kaugnay na batas. Kabilang dito ang Data Privacy Act of 2012. Maraming salamat, ako si Alexander Nares, ang inyong tagapagbalita. Ito ang balitang dapat niyong tutukan, ito ang Balitang Pilipinas.